Panahon na naman ng pagpili. Panahon na naman ng pagpapasya. Ikaw, handa ka na ba? Handa ka na bang makita yung mga bagay na inaasahan mo nang mangyari sa panahon ng halalan? Yun bang tipong makakarinig ka ng iba't ibang mga klaseng tugtugin, mga jingle kung tawagin, mula sa kali sa kaliwa, maging sa kali sa kanan? Yung tipong halos lahat ng tao magkakaibigan, lahat nagkakamayan. At sa mga pagkakataong ito, meron talagang mga tao, mga lugar, mga bayan na kung saan ang pera ang tunay na makapangyarihan. Sa ibang bayan nga mamimili ka talaga, pera o kaba. Subalit kahit na ganun pa man, hindi pa rin mawawala yung mga taong tunay na makabayan. At sa makabagong panahon, kahit maging mga kabataan, magaling nang kumilatis ng maaaring mamuno sa kanilang bayan. Halimbawa na nga lamang sa Barangay Poblasyon, bayan ng San Andres, may dalawang magkalabang politiko. Si Andres, isang magsasaka, at si Rigor na isang seaman at may kaya pa sa buhay. Alam nyo ba, kung tutuusin, dayo lamang itong si Rigor maging ang kanyang pamilya sa kabayanang ito. Ang totoo niyan, sa kabilang bayan pa sila nanggaling. Pero palibhasa may pera, nakabili nga sila ng malawak na lupain sa lugar na iyon. Palibhasa ay may pera, palibhasa ang kanyang pamilya ay sadyang tanyag sa kanilang bayan, marami daw itong kaibigan. Bagay namang ipinagtataka ng mga tao, bakit sila lumipat ng kabayanan? Ano ang kanyang nais? Aba, ay kulang na lamang ay bitbitin niya ang kanyang buong angkan sa lugar na iyon. Ang akala ng mga tao ay sadyang mabait lamang si Rigor. Aba, wala pang isang taon. Sa kanyang nilipatang bayan, may pa-feeding na agad siya sa mga taong nangangailangan. Madaling takbuhan, pwedeng utangan. Hanggang sa halos lahat ng kabataan, kilala siya. Maging mga kapitbahay niya ay hinahangaan siya. Kaya naman pala, may hidden agenda. Samantalang ang nakaupong kapitan na si Mang Andres ay isa namang simpleng magsasaka. Walang ibang kayamanan kundi ang kanyang bukirin, kalabaw at ang kanyang anak na guro. Yan ang kanyang sabi. Itong si Mang Andres ay lehitimong taga-roon sa bayang iyon. Ang kanyang mga lolo at lola ay doon isinilang, maging kanyang mga magulang, mga kapatid. At ang sabi nga niya, doon na nga raw siya tatanda. Kung usapang kaibigan lamang din, hindi magpapahuli itong si Mang Andres. Ang kanyang mga kamag-anak, suportado siya. Kaya nga lang, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin. Ibang usapan na nung magsimulang mamahagi ng sobrang kulay puti itong si Rigor. Yung iba, nakasingit sa mga notebooks na para sa mga bata, para sa mga estudyante. At para sa mga matatanda, mga lolo at lola, pinakain niya ng sopas na may itlog. Sa ilalim ng tasa, asahan mo na ang asul na agila. Palibhasa nga sa lugar na iyon, karamihan ng mga tao walang trabaho. Maliit lamang ang negosyo at asahan mong nangangailangan talaga ng salapi kahit na magkano. Yan ang gusto ko kay paring Rigor. Napakagalante. Abay, walang ubos ang sobre. Shhh, kahit bawal. Sinabi mo pa, pare. Alam mo ba, yung kalaban, yung pangalan nun, Kapitan Andres ba yun? Nako, napakatahimik ng kanyang kampanya. Wala namang ibinibigay na sobre kahit magkano man lamang. Kaya parang pakiramdam ko sa pagkakataong ito, walang talab ang galing niya sa pamamahala. Siguradong siya ay matatalo ngayon. Nasisigurado ko na pustahan pa tayo. Ano? Ha? Yan ang madalas pag-usapan ng mga kabarangay ni Mang Andres. Yung iba, tuwang-tuwa. Yung iba, awang-awa. Ang bali-balita pa nga ng mga tsismosa ng bayang iyon, itong si Rigor pala, ay mukhang batchmate pa nung kolehiyo nitong si Mayor. Abay syempre, lahat ng balitang iyon, tunay man o hindi,
ay hindi na nga pinapakialaman pa nitong si Kapitan Andres. Ang mahalaga, ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Ang sabi pa nga niya, ang mahalaga, ginagawa niya ang lahat upang ibigay ang tamang serbisyong kailangan ng kanyang mga nasasakupan. At dahil nga halos 4 pa na buwan bago dumating ang halalan, itong si Mirna na asawa ni Andres, kinausap ang kanyang mister. Andres, alam nating pareho, mahirap talaga ang labanan ngayon kumpara sa noon, pero nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang mababa sa kanilang level, ha? Huwag kang babayad ng butante, mahal ko. Alalahanin mo, kahit guro na ang panganay natin, meron ka pang isang pinag-aaral na sekundarya. Mas kailangan natin ngayon ng pera para sa ating personal na gamit. Mahal ko, lagi mong tatandaan na wala man tayong kayamanan o salaping kasing dami o kasing laki na meron sa Rigor. Ang mahalaga, mabuti kang tao at hindi mo binili ang botong para sa iyo. Ha? Kung matalo ka man, tanggapin mo na lamang. Ang mahalaga, nakapagbigay ka na ng serbisyo sa bayang ito. Sapat na iyon, hindi ba? Ang sabi ni Mirna sa kanyang asawa. Oo naman, mahal kong Mirna. Nauunawaan ko ang lahat ng sinabi mo. At handa akong tanggapin kung ano man ang maging resulta ng halalang ito. Kung ano man yung maging pasya ng mga tao, kung ano man yung kanilang paniniwala. Nako, matagal na ako nagtrabaho para sa kanila. Alam na nga nila kung anong kaya kong gawin para sa bayang ito. Hindi na ako para bumili pa ng boto. Ano ka ba, Mirna? Huwag ka na masyadong mag-isip. Sige na, matulog ka na. Late na ng gabi, oh. Maaga pa tayo bukas sa bukid, ha? Ang sabi naman ni Kapitan Andres. Makikita mo sa mukha ni Kapitan Andres ang laki ng tiwala niya sa kanyang mga kababayan na alam nila kung ano ang dapat gawin, kung ano ang kaya niyang gawin para sa kanilang barangay. Hindi mo nga mababakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Itong si Kapitan Andres, mahusay na kapitan, inaasahan at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga nasasakupan. Kahit na isang beses, walang nagreklamo sa kanyang mga paraan. Abay, ilang beses na nga ba may pumuri sa kanyang trabaho? 1, 5, 10, mahigit pa. Tumutulong siya na magbigay ng trabaho sa mga nangangailangan. Tinuturuan niya ang ibang kabataan kung paano nga ba magsaka ng tama, magpalaki ng mga halaman, maging mga kababaihang nangangailangan ng tulong dahil mga buntis, may karamdaman, lahat sinusuportahan ni Kapitan Andres nung siya pa ang nakaupong kapitan sa kanilang barangay. At ang pondo ng bayan, sinisigurado nga niyang kompleto at tama. Lahat detalyado, lahat computerized, lahat may pirma niya at tama ang kwenta, oras, araw at marami pang iba. Hanggang sa dumating na nga ang kampanyahan at ang officer in charge na muna ang tatayong kapitan sa lugar na iyon. Isang araw nga ay kinausap pa niya ang kanyang mga barangay staff at sinabing kung hindi man daw siya palarin sa puntong ito, makikiusap daw siya na sana naman ay huwag tanggalin sa kanilang mga pwesto ang mga staff na ito sapagkat maganda naman ang kanilang trabaho, ang kanilang serbisyo. Bagay na ikinatuwa naman ng mga staff ng barangay hall na iyon. Ang turing kasi ni Kapitan Andres sa kanyang mga staff ay parang kanya ng mga anak. Laging tinutulungan, laging tinuturuan, laging sinusubaybayan at sinusuportahan. Dahilan upang mapaluhan na nga lamang ang mga staff ng opisina ng barangay. Napakabait kasi nitong si Kapitan. Parang tunay nilang magulang. Kung tutuusin, ito na ang ikalawang termino ni Kapitan Andres sa barangay na iyon. Maraming nanghihinayang dahil masipag ito, magaling, mabait, makadiyos at sadyang maaasahan. Idagdag mo pa na itong si Mang Andres, bagamat hindi naman siya mayaman, hindi siya madamot. Maaasahan at sadyang makabayan. Ano nga ba ang pambawi nitong grupo ni Rigor? Ang sabi nila, hindi mo naman daw kasi maiibayad ng kuryente o pambili ng ulam ang pagiging makabayan. Kahit isa man lamang, walang pumalag. Kahit isa, walang sumita. Paano ba naman? Joke lang naman daw. Yung tipong biruan lamang.
Sa puntong ito, hindi pa ba tayo nasanay? Ilang tao na ba ang nakilala mo na ginagamit ang joke o biro para sabihin ang kanilang mga nais sabihin? Habang dumaraan ang mga araw at ang mga linggo, kitang-kita mo talaga na tagilid na ang labang ito. Isang araw, itong si Rigor habang nakahiga sa kanyang kama ay tinanong ang kanyang mga kasambahay. Ano, hindi pa ba sumusuko ang matandang iyon? Aba, kaawa-awa naman siya. Ang magaling pa, maging tanod na lamang siya. Babayaran ko pa siya. Bigla namang dumating ang asawa ni Rigor na si Miranda. Hay naku bahal, sinabi mo pa. Tamang-tama ang sinabi mo. Di pa kape nga, hindi niya afford hindi ba? Hindi niya kayang magbigay ng tulong sa kanyang barangay, magaling pa yung isuko na nga niya ang kanyang posisyon. Sa dami ng tao sa barangay na ito, ilan pa ba ang naniniwala sa kanya? 7? Ha? 10? 5? Magaling pa sumuko na siya. Maging mga kapitbahay niya at mga pinsanin, nabigyan na natin, hindi ba? Iyan ang sabi ni Miranda sa kanyang asawang si Rigor. Ang sabi pa nga ni Rigor, yung mga lintik na iyan hindi ba nag-iisip? Isipin nga nila, magsasaka, mahirap lamang ang kanilang kapitan. Anong inaasahan nila sa matandang iyon? Baka nga pati vitamins, maintenance at gamot noon, pati ulam sa araw-araw ay ang kanya pang anak na guro ang gumagastos. Abay, magkano lamang ba ang kinikita ng babaeng iyon? Ha? Sigurado akong kinukulang iyon. Hindi ba nila naisip, ha? Paano kung bumabawas na pala? Matagal lang panahon itong si Andres sa pondo ng bayan. Diba? Diba? Huy, diba? Habang nag-uusap si Rigor at Miranda, ang kanilang mga kasambahay, tumahimik lamang at parang napasimangot. Paano ba naman sila mismo ay tubo mismo sa bayang ito at alam nilang mabait na tao itong si Kapitan Andres at kahit na kailan hindi ito magnanakaw sa kanilang bayan. Isang dahilan pa kung bakit ang mga kasambahay na ito ay hindi na nga nagsalita pa upang ipaglaban si Kapitan. Sila mismo ay nakatanggap na rin ng sobre mula sa mag-asawa. Hiwalay pa ang sahod, hiwalay pa ang bonus. Idagdag mo pa ang isang sakong bigas at ilang dilata. Sa pagdaan pa nga ng mga araw ay makikita mo sa mukha ng mga botante na hindi lahat naniniwala at nagtitiwala kay Rigor. Hindi lahat pwedeng madala sa pera-pera lamang. Meron pa ring ilan na naniniwala na si Kapitan Andres pa rin ang dapat ihalal. Siya pa rin ang dapat manalo. Hanggang isang araw pa nga ay nabalitaang itong si Rigor ay naglilibot ng barangay na iyon. Meron nga daw kinausap itong si Rigor, isang lalaking medyo payat. Ang sabi niya, "Psst! Oy, Manong, magandang araw sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, maghakot ka ng butante dito sa bahay ko. Ha? Kada sama mo ng tao, 50 pesos kada ulo. Huwag kang mag-alala at babayaran kita. Asahan mo na yan. Alam ko naman na kailangan mo ng pera, di ba? Sa payat mo yan, ano bang trabaho pa ang kailangan mong pasukin, di ba? Kumakain ka baga. O siya. Sige na. Magtawag ka pa doon." Ang sigaw ni Rigor sa dumadaang lalaki. Akmang lalayo na nga itong si Rigor pero pinigil siya ng lalaking kanyang kinausap. Ang sabi nito, "Abay, ibang klase ka rin palang magsalita, ano? Kilala mo ga ako? Kilala mo ko?" "Rigor, huwag kang ganyan. Maaaring tama ka, payat ako. Mukhang mahina na ang katawan ko. Yan ay dahil batak ang katawan ko sa trabaho sa bukid. Abala akong tao para sabihin ko sa iyo at para malaman mo. 3 sa mga anak ko ang engineer na. At kahit na kailan, wala akong tinanggap na kahit na anong pera mula sa iyo o sa mga tauhan mo. Ha? Mahiya ka nga sa sarili mo? Hindi kita ibobotong mayabang ka. Tigil-tigilan mo nga kami dito." Gago. Ang sagot ng lalaki, saka siya umalis. Hindi man nakita o narinig ng buo ng mga taong bayan ang sinabi ng lalaki, ay napatawa naman ng mga ito sapagkat kitang-kita sa mukha ni Rigor ang pagkapahiya. Dahilan naman upang mamula sa galit si Rigor.
Halos umusok nga ang kanyang ilong sa galit. Agad siyang pumasok ng bahay at saktong pagkasarado ng pintuan, maririnig mo ang kanyang mga sigaw at mukhang nagbabasag pa ng mga gamit. Nagkataon pa naman na nung panahong siya nagwawala, grupo ng mga kabataan ang nakapila sa tapat ng kanilang garden at mukhang nag-e-expect na bibigyan niya ng kaunting halaga. Pero ang mga kabataang ito natakot na nga. Nagpa siyang umalis na sa lugar na iyon. Yung iba nga sa kanila na ipamalita na agad online ang masamang ugali ni Rigor. Yung ibang mga kabataang hindi naman umalis, hindi nagpatinag, ay kinausap naman ng asawa ni Rigor na si Miranda. Ano ba naman yan? Hanggang ngayon ba andyan pa rin kayo? Manong umalis na nga kayo, bukas na kayo bumalik, utang na loob naman. Nagwawala yung asawa ko, oh. Hindi nyo ba narinig? Hindi nyo ba nakita? At subukan yung ipagkalat. Ha? Subukan yung ipagkalat. Alam namin ng mga bahay ninyo. Sige. Umalis na nga kayo rito. Ang sakit nyo sa mata eh. Sige na. Magmula nga noon ay nawala na yung mga taong madalas pumunta sa bahay ni Rigor upang humingi ng pera. Siguro natakot na ang mga ito. Hindi nagtagal, malapit na ang botohan. 1 buwan na lang, 1 buwan. Itong si Rigor hanggang sa ngayon malakas pa rin ang kanyang paniniwala na siya na ang maahahalal na lider ng bayang ngayon. E paanong hindi? Umabot na yata ng mahigit 300,000 piso ang kanyang nagastos para sa mga pa-t-shirt, pa-notebook, pakain at marami pang iba. Sabi nga niya, malapit na raw ang anihan. Habang si Kapitan Andres ay abalang-abala rin, hiningi niya ang tulong ng kanyang anak na guro at ang mga kaibigan nito upang ipagawa siya ng napakaraming leaflets. Bawat papel na kanyang ipapamahagi sa mga tao, nakapaloob ang kanyang sulat pasasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga tao sa matagal na panahon. Nakapaloob pa nga sa papel na iyon, bukod sa kanyang litrato ay ang kanyang sulat ng pakikiusap. Si Mang Andres ay nakikiusap na sana naman ipagkaloob ng mga taong bayan ang boto sa taong alam nila na kayang gawin at panindigan ang pagiging kapitan ng kanilang bayan. Ipinagpapasadis na nga lamang daw niya ang resulta ng halalan. Dumaan pa nga ang mga linggo, huling araw na ng kampanyahan. Nagbabahay-bahay si Rigor at napansin nga niya na iniiwasan siya ng ilang kabarangay niya at uminit na naman ang kanyang ulo. Magandang araw po sa ating lahat. Bakit naman po kayo lumalayo sa akin? Napakabilis nyo naman pong makalimot. Parang nung kailan lamang nung tawagin nyo ang pangalan ko nung nangangailangan po kayo. Nung panahong kailangan po ng mga anak ninyo, ng gamot. Nung panahong kailangan po ninyo ng pagkain, ng pera. Napakabilis nyo naman hong makalimot. Sa darating pong halalan, ang pangalan ko po, ang inyong bilugan. Ang pangalan ko po, ang inyong markahan. Rigor Rica Franca. Aba, teka lang muna. Bakit? Humingi ba kami sa'yo? Ha? Pinatawag kami ng mga aliporis mo, magkaiba yun. Bilugan mo yung mukha mo. Napakayabang mo magsalita. Partida, hindi pa ikaw ang nakaluklok, ganyan ka na? Ha? Huwag niyo nga kaming bilugin. Magsama kayo ng asawa mong mapagpanggap. Makikipagkamay tapos mag-aalkohol? Kala mo diring-dire? Ano kayo? Santo? Ha? Samantalang ang pamilya niya sa kabilang barangay, magsusugal. Ha? Ang bahay napakarumi. Malinis pa ang banyo namin. Napakayayabang ninyo. Kala nyo kung sino kayo? Umalis na kayo rito. Wala kayong makukuha dito. Layas na. Ang sabi ng isang babae. Nang dahil sa yamot at pagkainis, akma pang susugurin ni Rigor at Miranda ang babaeng sumasagot sa kanila. Sa harap mismo ng mga taong gusto nilang iboto sila. Ang pangyayaring ito ay nasaksihan naman ng asawa ni Kapitan Andres. Tumingi ng hindi maganda ang asawa ni Kapitan Andres sa mag-asawang Rigor at Miranda. Ano hubang problema? Bakit po ba nagkakagulo kayo rito? Nagkakasigawan kayo, ang mga bata nakatingin sa inyo.
Hindi na kayo nahiya sa mga ginagawa ninyo? Nakikita kayo ng mga kabataan. Baka isipin nila tama ang ginagawa ninyo. Ma'am, sir, bakit naman po umabot sa ganito? Ito po ba ang klase ng serbisyong ibibigay ninyo sa mga taong bayan? Sa mga kabataan? Kapag hindi sumunod sa nais ninyo, kapag hindi kayo pinaniwalaan, sasaktan ninyo? Mumurahin ninyo, ipapahiya sa mga tao? Huwag naman po sanang ganito, ma'am, sir. At dahil nga medyo dumadami na ang mga tao, itong sina Rigor at Miranda na nga lamang ang lumayo. Mukhang napahiya talaga ito sa mga sinabi ng asawa ni Mang Andres. Kitang-kita mo sa kanilang mukha ang pagkapahiya. Hanggang ngayon pala, marami pa ring tao ang naniniwala na itong si Mang Andres ang dapat mahalal, na itong si Mang Andres ang dapat maupo sa pwesto at siya pa rin dapat ang magpatuloy ng serbisyong kailangan ng barangay. Sinariwa ng mga tao ang lahat ng bagay na nagawa ni Mang Andres para sa kanila. Itong si Mang Andres ay hindi lamang basta isang magsasaka, para siyang isang bayani para sa mga tao sa kanila. Paano ba naman? Itong si Andres at ang kanyang asawa parehong nakapagtapos ng TESDA. Alam kung paano manghilot, alam ang first aid, at sa dami ng mga pagkakataong kinailangan ng tulong, napakalaking pasasalamat nila at nandyan ang mag-asawa. Lalo pa na ang kanilang bayan ay medyo malayo sa kabayanan, malayo sa ospital, malayo sa klinika. Ilang buntis na nga ba ang libreng nakapanganak sa kanilang barangay sa tulong ng mag-asawang ito? Abay, ilang kabataan na nga ba ang nakapagtapos ng sekundary at ng kolehiyo sa tulong ng mga matalik na kaibigan nitong si Mang Andres? Hindi pa kasama sa listahan ng mga iyan ang lahat ng mga taong natulungan ng libreng pa-check up ng boyfriend ng anak ni Mang Andres na isang doktor. Tulad nga ng sabi nila, itong si Mang Andres, bagamat mahirap lamang ang kanyang buhay, magaling siyang gumawa ng paraan upang matulungan ang kanyang bayan, ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan. Akalain mo sa mga pagkakataong mismong kabarangay nila ang walang pambili ng bigas, pupunta lamang sa kanilang bahay, manghihingi at agad bibigyan kung merong ibibigay. Ngayong sariwa na sa alaala ng mga tao ang lahat ng bagay na ginawa nga nitong si Mang Andres at ang kanyang pamilya para sa kabayanan, ano nga ba ang kahihinatnan ng halalan? At naganap na nga ang araw ng halalan. Sa huli, nagwagi ang dating kapitan. Habang 20% lamang ng kabayanan ang bumoto kay Rigor. Bali-balita pa, parehong araw na iyon, may nakapagsabi namin nagpuntahan daw ng mga militar sa bahay mismo ni Rigor dahil ang bali-balita, nagpaputok daw ito ng baril na ka-45 dahil sa galit sa kanyang pagkatalo. Siyempre, hindi na para makipagtalo pa si Kapitan Andres. Kung ano ang nasa batas, kung ano ang patakaran, yun ang susundin. Hanggat maaari, umiiwas na nga lamang siya upang hindi na nga lumala pa ang gulo at mapanatili niya ang katahimikan sa barangay na iyon. Ilang linggo, ilang buwan pa ang lumipas itong si Rigor at ang kanyang pamilya na nahimik. Kaya nga lang tulad ng inaasahan mukhang may binabalak itong hindi maganda. Isang tanghali, isang bayarang lalaki at may ilang kasama ito na taga-DENR ang dumalaw sa barangay hall. Nagsadya sila roon upang humingi ng permiso upang ipakita ang kanilang peking dokumento. Magpuputol daw sila ng puno sa lugar na iyon. At yun daw ay alam na ng hepe nila. Aba, may pinakita pa nga na pirma ng hepe ng DENR. Palibhasa ay pribado ang usapan nila sa loob ng opisina ng kapitan. Walang kaalam-alam si Mang Andres na kanyang pagkatalikod, naglagay pala ng pera sa ibabaw ng kanyang lamesa. Itong mga taong ito, mga huwad, mga mapagpanggap, saka ipinatong ang mga dokumento. Ang ending, nais pa nilang i-frame up ang kawawang kapitan. Ang lalaki sa harapan ni Mang Andres ay meron palang nakakabit na hidden camera sa katawan. Kitang-kita sa video ang pagkuha ni kapitan ng sobre at ng mga dokumento. Laking gulat nga ni kapitan at muntikan pa nga siyang magalit dahil hindi niya alam kung bakit may kasamang pera ang dokumento ngayon.
Binabayaran daw ba siya doon? Yan ang kanyang sabi. Pero ang sabi ng lalaking kanyang kaharap, nagdadrama ito at kesyo nagkamali lamang daw siya ng sobrang naibigay. Ang perang iyon daw ay para sa pambayad sa kanyang mga tauhan. Yan ang kanyang sabi, yan ang kanyang kwento. Subalit sa panahong ito, kapag nakapanood ka ng mga ganong klase ng video, kapag na-edit yun, kapag naputol, hindi ba't napakadaling paniwalaan? Lalo na kung walang audio? Tulad nga ng inaasahan, hindi pumirma si Kapitan Andres at ayaw nga niya na putulin ang puno sa kanilang barangay. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang lupa, ang pundasyon ng kanilang lugar upang hindi masyadong bahain at upang hindi magkaproblema sa paligid. Ganun pa man, kahit pasabihing na-reject ang kanyang request, okay na okay lamang dahil para nga sa lalaking iyon ay mission accomplished na. Nakuha na niya ang kailangan niyang footage. Ilang araw pa nga ang lumipas, ikinagulat ng mga tao dahil biglang may sumugod na mga officers ng DILG. Nagtungo ito sa mismong bahay ni Kapitan Andres. Pinagre-report siya sa opisina mismo ng DILG. Bagay na ipinagtataka naman ng kapitan. Hanggang sa kasuhan na nga itong si Kapitan Andres, wala siyang kalaban-laban. Paano ba naman? May video ang kalaban. Kitang-kita doon ang kanyang paghawak sa sobrang may pera. Siyempre, sa tulong ng ilang mga video editing application, nagawa nilang magmukhang makatotohanan ang video ngayon. Iisipin mo talaga na sinadyang kuhanin ng matandang kapitan ang pera sa loob ng sobre upang kanyang itago. Ay, mga tao nga naman. Nang dahil na rin sa dami ng tsismosa sa lugar na iyon, malaking kasiraan ito sa pamilya at pagkatao ni Kapitan Andres. Meron mang hindi naniwala, meron pa ring sobrang galit sa pangyayaring ito. Magmula nga noon ay wala ng kapayapaan sa kanilang barangay. Itong si Rigor, gumaganti. Ngayon siya bumabawi sa mga taong hindi bumoboto sa kanya noon. May parte ng kanyang mga lupain na ayaw man lamang niyang padaanan sa mga tao at sa mga sasakyan. Bawal ang maingay, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Yung mga taong hindi sang-ayon sa ginagawa ni Rigor, sumusugod sa kanyang bahay, sinisigawan, minumura, pero uuwi ding karipas. Paano ba naman? Lalabas si Rigor na may hawak na baril. At dahil nga nakarating na sa kinauukulan, lalo na sa kapulisan, ang mga ginagawa ni Rigor, pinepetisyon na nga sila, pinapalayas na sa lugar na iyon. Sa panahong tila wala na ang kapayapaan, sa panahon ng kaguluhan, itong si Rigor, imbis na gamitin sa tama ang kanyang kayamanan, inuubos ang kanyang panahon sa paglalasing at sa luho. Dumating pa nga sa punto na hindi na nga siya nakakasampa ng barko. Kapag lasing, ginagamit niya ang kanyang mga baril at pinapaputok sa kalangitan. Bagay na kinakatakutan naman ng mga tao sa paligid niya, lalo na ng kanyang mga kapitbahay. Hindi nga nagtagal, dinampot na siya ng mga pulis at ng mga militar upang ikulong na nga sa kulungan. Hindi nga nagtagal ay napatunayan na itong si Kapitan Andres ay walang ginagawang katiwalian sa tulong ng kaibigan niyang mga abogado. Isang hapon naisipang dalawin ni Mang Andres itong si Rigor sa loob ng kulungan. Kamusta ka na, Rigor? Ako to, si Mang Andres. Rigor, tama na ang galit sa puso mo. Ano ba kasing problema mo? Ha? Walang nakakaunawa sa iyo, sa inyong pamilya, sa inyong mag-asawa. Unang-una, tao ka naming tinanggap sa barangay na ito. Bakit mo naman ginawa yun sa aming barangay? Ha? Wala kaming ginagawang masama sa iyo. Bakit ba napakababa ng tingin mo sa amin? Hindi porke mahirap lang kamit mayaman ka, ay ganun ang gagawin mo. Rigor. Rigor, tama na. Tama na. Bigyan mo naman ng kapayapaan ang sarili mo. Kahit hindi na kami, ikaw na lang. Isipin mo ang sarili mo, ang pamilya mo, ang mga anak mo. Kung ako ang tatanungin mo, okay lang naman sa akin na sa barangay ka namin eh. Pero mahalaga sa akin ang kaligtasan ng aking pamilya, mga kaibigan,
kababayan. At sana maunawaan mo ang aming mga pasya. Sana sa panahong makalaya ka, ay gawin mo na kung anong tama. Ha? Paalam. Yan ang huling mensahe ni Andres kay Rigor, pero bigla siyang kinausap ni Rigor pagkatalikod niya. Bakit napakaswerte mo ha, Andres? Ano bang meron ka? Naiinggit ako sa'yo. Masaya ka na? Naiinggit ako sa'yo, Andres. Ano bang meron ka't mahal na mahal ka ng mga tao? Bakit mahal na mahal ka ng asawa mo? Ng pamilya mo? Isang simpleng magsasaka ka lamang naman, di ba? Isang hamak na magsasaka. Kapitan ng barangay. Pero bakit parang kumpletong-kumpleto na ang buhay mo? Ha? Ako, nagtrabaho ako bilang isang seaman ng matagal na panahon, ilang taon. Dolyar ang kinikita kong pera. Kada sakay ko ng barko, nabibili ko ang lahat ng luho ko, luho ng mga anak ko, luho ng asawa ko. Pero kahit na kailan hindi yun naging sapat sa misis ko. Pakaramdam ko niloloko niya ako. Pakaramdam ko, hindi siya totoo sa akin. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit hindi pa rin ako sapat? Lahat ng gusto niya, sinunod ko. Pero bakit ganun pa rin? Hindi niya ako kayang mahalin, Andres. Hindi niya ako kayang mahalin. Ni hindi magawang makita ng mga magulang ko noon ang galing ko, ang husay ko. Ang mga anak ko, nawala na ang respeto sa akin nang dahil sa makasakiman ko, sa mga nagawa kong kasalanan. At ngayon, nakakulong ako ngayon. Ngayon gusto kong malaman, bakit ako nagkamali? Saan ako nagkamali, Andres? Akala ko kayang solusyonan ng pera ang lahat. Pero bakit parang hindi naman? Maya-maya ay humarap sa kanya ang matandang kapitan at sinabing, "Huwag na nating pag-usapan yan na Rigor. Basta ang gawin mo, pag nakalaya ka, baguhin mo ang buhay mo. Kung gusto mong irespeto ka ng mga tao sa paligid mo, matuto ka munang irespeto ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo, paniwalaan mo ang sarili mo. Sa pagkakataong pinaniwalaan mo ang sarili mo, minahal mo ang sarili mo, asahan mong mamahalin ka rin ng mga tao. Magdasal ka, humingi ka ng tulong at gabay sa Panginoon. Yun lamang, makukumpleto na ang lahat ng mga pangangailangan mo." Mauna na ako sa'yo. Ang huling mensahe nitong si Mang Andres kay Rigor ay tumanim sa kanyang isipan. Hindi nga nagtagal ay nakalabas na nga ng kulungan si Rigor. Pero oras sa manggulo uli ito, siguradong dadamputin muli siya ng mga pulis kung kinakailangan. Hindi rin nagtagal, sumakay muli siya ng barko upang magtrabaho bilang isang seaman at naging matalik silang magkaibigan ni Mang Andres. Naging magkaibigan na ang pamilya ni Mang Andres at pamilya ni Rigor. Nagtutulong-tulong upang payabungin pa ang barangay na iyon. Upang mas gumanda, mas umunlad at mas maging ligtas para sa kabataan, kababaihan at lahat ng taong nakatira sa barangay na iyon. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, shout out muna. Shout out sa iyo, Chinvert. Maraming salamat sa komento. Tandaan nyo, don't skip ads. Shout out sa iyo, Cherry Martinez at Janelle Laudencia. Magandang araw din sa iyo, Erlinda Chong. Shout out, Robert Soria, Angeline Escano, at syempre para kay Richelle Bares. Last but not the least, binabati ko ng magandang araw si Maria Teresa Matala. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawaway pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po.